Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw po. Ako si Sarah, 58 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong early 90s. 23 anyos lang ako noon. Tapos na po ako sa aking pag-aaral. Bali sabay kaming nagtapos ng aking kasintahang si Gary sa pamantasan kung saan kami nag-aaral. Malapit ang aking mga magulang kay Gary. Mabait kasi ang binata. Magalang, palangiti at karinyoso. Pati nga ang mama ko, napapatitig sa kanya na madalas ipinagsiselos ng aking papa. Pinagtatawanan ko na lamang sila. Ito din ang madalas naming maging biruan ng aking nobyo sa tuwing magkakasama kami. Gary, mukhang gusto ko ni mama. Napansin ko nga. Kaya siguro hinahayaan niya ako na dalawin ka, no? Gusto niya ako para sa'yo. Hindi, ang ibig kong sabihin mukhang type ka ni mama. Uy, hindi magandang biro yan, mahal. Nakakatuwa kasi ang reaksyon mo kapag inaasar ka eh. Ikaw talaga, puro ka kalokohan. Oo nga pala, nakatanggap ako ng sulat galing kay mama. Gusto niya ako magbakasyon na muna sa bahay habang wala pa ako napapasukang trabaho. Ah, saan nga ba yung sa inyo? Gusto kong matawa habang pinandidilatan ako ni Gary sabay irap. Madalas ko siyang asarin. Nakasanayan ko na nga eh, pero hindi naman ito naging dahilan para mabawasan ang pagmamahalan naming dalawa. Ito lang talaga ang paraan ng paglalambingan namin ng aking kasintahan. Kapag biniro mo pa ako ng ganyan, hindi na kita pakakasalan. Abay, loko ka. Aray! Teka lang, mahal. Ba't mo ako binatukan? Ulitin mo pa yung biro mo at talagang manlalalaki na ako. Kita mo yun? Nauna kang mang-asar sa akin pero nang magantihan ka, ikaw pang galit? Nakakainis kaya yung mga biro mo. Puwera biro, kailangan ko talagang umuwi sa probinsya. Minsan lang magpadala sa akin ng sulat si mama. Di umuwi ka sa inyo, dalawin mo ang mama mo, mga 2 linggo. Tapos kwentuhan mo siya sa mga kalokohan mo rito sa Maynila. Siguradong pipingutin ako nun. Ayaw pa naman ni mama na gumagawa ako ng kahihiyan. Hay, buti na lang talaga hindi stricto ang mga magulang ko. Kita mo simula high school magkasintahan na tayo, hindi sila humadlang. Sa halip ginabayan pa nila tayo para wag tayong lumihis ng daan. Palagi silang nagpapaalala. Ganon din naman ang mama ko. Kaso lang, naging abala na siya sa trabaho simula nang iwan kami ng aking papa. Oo nga pala, bakasyon naman. Gusto mo bang sumama? Pwede naman kitang ipagpaalam sa mama at papa mo eh. Sa tingin mo ba papayag sila? Ito ang unang pagkakataong pupunta ako sa malayo eh. Tapos ikaw pa ang kasama ko. Subukan na lang natin. Malay mo, hindi ba? Pumayag sila. Sige na nga. Nagpaalam na nga kami sa aking mga magulang. Bagamat marami silang sinabing paalala ay pumayag naman. Sinabi pa nga ni mama na kapag nagkausap na raw kami ng mama ni Gary, iimbitahan ko raw ang ginang dito sa bahay namin nang magkakilala naman sila. Puro tango lang ang ginagawa ko nung mga sandaling yon. Araw ng Huwebes kami bumiyahe. Mula Maynila, sumakay kami ng barko pa Negros Oriental. Ilang araw din kaming nasa laot hanggang sa lumipas ang 3 araw, natatanaw ko na ang pantalan ng syudad na aming pupuntahan. Inalalayan ako ni Gary hanggang sa tuluyan na nga kaming makababa ng barko. Grabe, ang layo na ng narating natin, mahal. Siyempre, ilang isla din na nalagpasan natin bago tayo nakarating dito. Oh, mukhang ayun na ang sundo natin. Halika na. May sasakyan pala kayo? Kay mama yan. Alam niya na ngayon ang dating ko kaya pinasusundo niya tayo. Alam ba ng mama mo na kasama mo ko? Hindi. Bala ko siyang sorpresahin eh. Ano? Naloloko ka na ba? Paano kapag hindi niya ako nagustuhan? Paano kapag tinaboy niya ako pa uwi? Nalintikan tayo dyan. Ang ganda mo talagang magalit. Siyempre, biro lang. Magagawa ko ba naman na itago ka kay mama? Kaya nga tayo may sundo eh. Gusto niya magpa-impress sa'yo. Walang iya ka talaga, Gary. Kinabahan ako doon ah. Uy, kalma lang. Ikaw talaga high blood ka kagad eh. Tinitignan ko lang naman kung ano magiging reaksyon mo. At napagkatuwaan mo pa talaga ako ah.
Kinurot ko sa tagiliran si Gary. Napaigtad siya hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kiliti. Sa ganoong tagpo kami nilapitan ng may isang edad na lalaki na ipinakilala sa akin ni Gary bilang driver ng mama niya. Madalas ko tuloy siyang titigan hanggang sa makasakay na kami at bumabiyahe na naman papuntang bayan, ang hometown ni Gary. Gusto ko kasing isipin na anak mayaman nga siya at mansyon ang uuwian namin dito sa probinsya. Napansin ako ng binata kaya agaran niya akong sinita. Mahal, balak mo ba akong tunawin? Ha? Bakit? Titig na titig ka kasi sa akin eh. Uy, hindi ah. Ang corny mo ah. Ihanda mo ang sarili mo. Mamaya, si mama naman ang tititig sa'yo. Bigla tuloy akong kinabahan. Hindi pa naman ako sanay sa tinititigan. Naku-conscious kasi ako sa ayos ko kung sakali man. Lalo na basta mga nanay, talagang magiging mapagmatsyag sila sa babaeng napili ng kanilang mga lalaking anak. Mahal naman eh, pinapakaba mo ko eh. Paano nga kasi kapag ayaw pala ng nanay mo ng bisita? Ikaw talaga oh, hindi ka na nasanay sa akin. Hindi naman ganun si mama. Pangako, magkakasundo kayo oras na magkakilala na kayo. Sinabi mo yan ah. Oo naman, maloko lang ako pero hindi ako sinungaling. Hindi na din ako nagsalita pa nang mapansing tumatahimik na si Gary. Pinili kong matulog sa kanyang balikat. Tutal gigisingin niya naman ako kapag dumating na kami sa bahay nila. Hindi ko na namalayan kung gaano ako katagal na nakatulog. Ang alam ko lang, ginigising na ako ni Gary kaya kaagad akong umayos ng upo. Nasa na tayo? Nasa bahay na. Halika, bumaba na tayo. Mahal, kinakabahan ako. Huwag kang kabahan. Di naman nangangagat si mama eh. Halika na. Kahit pa ilang beses na akong sabihan ni Gary, hindi pa din mawala ang kaba sa aking dibdib. Lalo na nang makita ko ang mama ni Gary. Maganda at hawig sa artistang si Jean Garcia. Hindi ko nga malaman kung ilang taon na ang ginang eh. Para kasing ate lang siya ni Gary. Nakangiti at nakalahad pa ang dalawang magkabilang braso na animoy wini-welcome nga ako. Ma, nandito na po kami. Gary, anak, masayang-masaya ako na sa wakas nakauwi ka rin. At sino bang babaeng kasama mo? Siya na ba si Sarah? Hello, Iha. Maayong ugto. Yes, ma. Siya po si Sarah. Mahal, siya naman si Mama Aida. Pwede mo naman akong tawaging Tita Aida na lang, Iha. Hindi naman sinabi sa akin ni Gary na ang ganda-ganda mo. Naku, hindi naman po. Pero salamat po, Tita Aida. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Ako din. O paano? Alam kong pagod kayo mula sa mahabang biyahe. Iwanan nyo na ang mga bagahe at ang mga katulong na ang bahala dyan. Hali kayo, pasok. Nagpahanda ako ng espesyal na pagkain para sa inyo. Maraming salamat po, Tita. Pangako, Iha, habang nandito kayo ni Gary, mag-e-enjoy kayo. Aasahan ko po yan. Magaling umasikaso ng bisita si Tita Aida. Para siyang sanay sa mga bisita. Magaling makipag-usap at napakasophistikada pa niyang pagmasdan. Kung kumilos siya ay tila ba asawa ng isang mayamang padre de pamilya. Yun nga lang, kwento sa akin ni Gary, bata pa lang siya ay iniwan na siya ng kanyang papa para sa ibang babae. Sa kalagitnaan ng aming pagkain, lumapit ang isang kasambahay at nagpasintabi sa amin. Ipinaalam niya na may bisita na naman si Tita Aida at naghihintay sa puting silid. Napakunot noo ako. Bakit kaya hindi sala ang tawag nila sa tanggapan ng bisita? Dala ng labis na kuryosidad, nagtanong ako kay Gary. Mahal, ano ba yung puting silid? Ang sala niyo ba yun? Hindi, mahal. Bali ang puting silid ay ang lugar kung saan nanggagamot si mama. Doktor bang mama mo? Naku, hindi. Pero isa siyang manggagamot. Bali babaeng version siya ng isang albularyo. Siya ang nilalapitan ng mga kababayan namin na walang pambayad sa ospital. Talaga? Napapagaling ba naman sila ng mama mo? Oo naman. Kadalasan kasi sa mga nagpapagamot ay yung ginagambala ng mga masasamang elemento o engkanto. Inatake ng aswang o binarang. Yung naturalesang mga sakit, minsan lang may napapagawi rito. Mga herbal palang ginagamit niya na gamot. Oo, pero naniniwala ako sa kanya.
Ilang beses na din ako napagaling ni Mama eh. Pagkatapos naming kumain, nagpaalam saglit si Gary na kakausapin ang kanilang kasambahay. Ako naman ay nagpalakad-lakad sa buong kabahayan. Naaaliw na pinagmasdan ko ang malaki nilang bahay. Yari sa matitibay na kahoy ng mahogani ang kanilang dingding. Walang ginamit na pintura. Puro barnisado at napakaraming muebles na halata namang palamuti lamang sa bawat sulok ng bahay. Higit sa lahat, may mga antigong salamin. Nagtataka lang ako kung bakit larawan lang ni Tita Aida ang nakadisplay sa painting na nakasabit sa dingding. Wala man lang litrato si Gary o family picture kaya nila na kasama ang kanyang papa. Natuntun ko na sa wakas ang puting silid kaya napasilip ako sa loob dahil nakaawang naman ang pinto. Nakita ko si Tita Aida, pinapahira ng langis ang isa sa mga babaeng nasa loob. Magpapakita sana ako sa kanya, ang kaso lang dumating si Gary at hinawakan ako sa braso. Nandito ka lang pala, mahal. Kanina pa kita hinahanap eh. Halika na, nakahanda na ang kwarto mo. Pasensya na, nalibang kasi ako sa kapapasyal eh. Hindi ko akalaing makakarating ako rito. Hayaan mo na muna si Mama dyan. Ayaw niya na nagagambala ang panggagamot niya. Halika na. Sige. Dito nga pala sa ikalawang palapag ang kwarto natin. Ako dun malapit sa agdan. Dito naman ang higaan mo. Kung may kailangan ka, pwede mo kong katukin sa kwarto ko. Salamat nga pala Gary ha. Paano palang mga gamit ko? Nasa loob na ng kwarto. Sige na mahal, magpahinga na tayo. Bali mamayang 7:00 bumaba ka ulit para sa hapunan. Bawal kang malate ha? Oo naman. O siya, magpapahinga na rin ako. Nagkawayan kami ni Gary bago siya pumasok sa kanyang kwarto. Ako naman, sinara ko na ang pinto. Namangha ako nang makita ang aking higaan. Malawak at maaliwalas, malinis at amoy rosas. Napangiti ako. Bago nahiga sa kama, sa banyo muna ako nagtungo para maligo. Mas mapapasarap ang tulog ko kapag presko ang aking pakiramdam. Ilang oras din akong napaidlip hanggang sa magising ako sa mga katok mula sa labas ng aking kwarto. Pupungas-pungas akong bumangon at inayos ang aking sarili tsaka humarap sa kung sino mang nasa labas. Nabungaran ko si Gary na noon ay formal na formal sa suot niyang polo at slacks. Hala, naligaw ka yata, Mayor. Mayor ka dyan. Magbihis ka na nga. Kailangan presentable din ang suot mo. Ayaw ni Mama na nakapambahay lang kapag sasalo sa hapunan. Uy, ano bang dapat kong isuot? May dala ka naman sigurong bestida, hindi ba? Meron naman, pero kailangan ba talaga formal? Nakagawian na namin ni Mama ang ganito sa paglipas ng panahon. Kaya sumunod na lang tayo. Ayos lang naman sa'yo, di ba? Oo naman, walang problema. Paano? Hihintayin kita sa sala? O sige, paano? Magbibihis na ako? Tumango lamang si Gary bilang sagot. Nang talikuran niya ako, sinara ko ng pinto at lumapit sa aking maleta. Pinili ko ang pinaka-presentable kong damit tsaka muling nag-shower. Makalipas ang ilang saglit, kaharap ko na sina Gary at Tita Aida sa hapagkainan. Kwento sa akin ni Gary, high school pa raw ay magkakilala na kayo. Totoo ba yun? Yes po, tita. Ang totoo niyan, si Gary po ang una kong kasintahan. Masaya po ako na hanggang ngayon matatag pa rin ang relasyon naming dalawa. Nakakatuwa naman pala ang relasyon niyo. Ako kasi hindi biniyayaan ng wagas na pag-ibig. Iniwan ako ng aking asawa para sa ibang babae. Inabando na kaming dalawa ni Gary. Ma, wag na po natin pag-usapan yan. Ayos lang naman siguro na magkomento ko hindi ba Sarah? Alam mo kasi, hindi ko naranasan na magkaroon ng masayang relasyon. Palagi akong niloloko. Palagi akong nagmumukhang kawawa. I'm sorry po, tita. Ayos lang yon. Habang tumatagal, nagagawa ko na rin naman na makapag-move on. Ayokong malugmok sa isang kalungkutan na ako rin lang naman ang magdurusa. Nariyan ang anak ko, si Gary. Siya lang ang meron ako. Kaya hindi ko sasayangin ang buhay ko sa kaiiyak o kamumukmok dahil lang sa hindi matanggap ang ginawa sa amin ng papa niya. Ngumiti na lamang ako sa sinabi ni tita. Maganda siya at sa tingin ko dapat namang mahalin. Nagawa nga niyang i-maintain ang dalagang figure hanggang ngayon kahit na nasa 40 mahigit na siya.
Alam ko kung bubuksan lang ni tita ang puso niya, may mga lalaki pa ring magkakagusto sa kanya. Natapos ang hapunan namin ng gabing yon, nananatiling misteryosa sa akin si tita. Mukha naman siyang mabait. Kailangan ko lang sigurong kilalanin siya ng husto. Nahulog pa ako sa malalim na pag-iisip kaya napansin ako ni Gary. Okay ka lang ba, mahal? Oo naman, naaawa lang ako sa mama mo eh. Ang tatag niya, alam mo ba? Nagawa ka niyang itaguyod kahit wala ang ama mo. Yun naman talaga ang tamang gawin, hindi ba? Kaya mas lalo ako nagagalit sa papa ko. Wala siyang paninindigan. Pinili niya ang babae niya. Nagkakausap ba kayo ng papa mo? Matagal na siyang walang komunikasyon sa amin. Ni minsan hindi ko siya nakausap. Si mama lang. Alam mo mahal, hindi ako sanay sa ganitong klase ng buhay mo eh. Mas magaan para sa akin yung nagbibiruan tayo at nagtatawanan. Ngayon kasi na sumama ako sa bahay ninyo, tila ba umangat ng ikalawang antas ang relasyon natin. May mga nalalaman na ako tungkol sa'yo. Mas nakikilala pa rin kita ng husto. Parte naman talaga ito ng buhay natin, hindi ba? Lahat tayo hahantong sa ganito. Kailangan mo ding malaman ang mga parteng ito ng buhay ko. Dahil pagdating ng araw, ayokong may mga lihim akong tinatago sa'yo. Hindi lang kasi ako sanay na seryoso ka. Ako pa rin naman to, mahal. Siyempre, naririnig tayo ni mama. Hindi natin pwedeng pairalin dito mga kalokohan natin. Sabi ko nga sa'yo, hindi ba? Istrikta si mama. Oo naman ano, alam ko yun at huwag kang mag-alala kasi naiintindihan naman kita. Nang gabing yun, naging mahimbing na ang tulog ko. Komportable ko sa aking kama at ninanamnam ang bakasyon na kay tagal ko nang pinangarap. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal kami ay nagsasalita si Tita Aida. Aalis ako ngayong araw, Gary. Ikaw na munang bahala kay Sarah, ha? Pwede mo siyang itour sa bahay. Puntahan niyo ang lahat maliban sa basement. Opo, ma. Mga anong oras ka uuwi? Bago maghapunan ay narito na rin naman ako. Sige po, ingat po kayo, ma. Sige po, tita. Nang maiwan kaming dalawa ni Gary, nagkasundo kaming dalawa na mamasyal. Nakapagbihis na ako at hinihintay na lang siya. Kaso lang, lumipas ang halos 2 oras, wala pa rin si Gary. Nagtataka na ako kaya tumayo ako at umakyat sa itaas. Kung ako lang ang tatanungin, hindi ako sanay sa buhay na ganito. Parang denumero ang bawat kilos. Kailangan maging maingat at wag na wag papalpak. Pati sa pagkain, napakaraming kubyertos. Naiilang tuloy ako. Sa amin kasi, minsan nagkakamay pa kami kapag kumakain. Kinatok ko ang pinto ng kwarto ni Gary nang makarating ako sa itaas. Kaso lang, hindi naman ako sinasagot ni Gary. Gary, mahal, nasan ka ba? Akala ko mamamasyal tayo. Nakakailang katok pa ako pero talagang hindi siya sumasagot. Kaya naman napahinga ako ng maluwag. Saktong napadaan naman ang isa sa mga kasambahay nila na si Aling Nida. Kaya kinawayan ko siya kaagad. Aling Nida, nakita niyo po ba si Gary? Nako, hindi ko siya napansin, iha. Bakit? Ano bang problema? Nagkasundo po kami na mamamasyal sa labas eh. Kaso lang kanina ko pa po siya hinihintay, wala naman siya. Hindi ko na nga alam kung tutuloy pa ba kami o hindi na. Sinubukan mo na ba siyang katukin sa kwarto niya, ha? Opo, pero hindi naman siya sumasagot. Nasaan kaya si Gary? Teka lang, iha. May susi naman para sa kwarto niya. Kukunin ko na muna. Salamat po. Ayos lang yon, iha. Trabaho ko naman na alalayan kayo rito sa bahay. O siya, hintayin mo na muna ako sandali. Naghintay nga ako sa labas ng kwarto ni Gary. Kahit ilang beses ko talaga siyang kinatok, ayaw niya talagang sumagot. Sakali man na nakatulog siya, mukhang magigising naman siguro kapag narinig niya ang tawag ko. Dumating din naman kaagad si Aling Nida at binuksan ang silid. Bumungad sa akin ang malinis na kwarto. Walang bakas na naroon sa loob si Gary, kaya mas lalo akong nagtaka. Hintayin mo na lang si Gary, iha. Baka may pinuntahan lang. Alam mo naman, ang laki nitong bahay. Halos hindi na nagkakakitaan ng mga nakatira. Kahit pa nga ang mag-ina eh. Ito ang dahilan kung bakit may tamang oras para sa pagkain at pagtitipon.
Naiintindihan ko po. Sige at ako na po ang bahala rito. Baka kasi may gagawin pa ho kayo. Iha, po? Gaano mo kakilala si Gary? Simula high school pa po. Magkakilala na kami. Sa katunayan nga niyan, hindi na kami nagkahiwalay hanggang ngayon. Mabait si Gary, Iha. Yun nga lang, may mga tinatagong lihim ang kanyang pamilya na kahit ano pang gawin nating pag-intindi ay talagang hindi natin matatanggap. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Kailangan ko nang umalis. Wala akong nagawa nang makita ang pagmamadali ni Aling Nida. Ewan ko ba, may laman ang lahat ng katagang binibitawan niya sa akin. Gustuhin ko man na tanungin siya, halata naman na umiiwas ang matanda. Kaya naman nagpasya na lang ako na manatili sa kwarto ni Gary. Umaasa ako na baka may pinuntahan lang siya sandali sa ibang parte ng bahay tapos maaalala niya din na may usapan kami. For the first time, medyo nainis ako sa kanya. Ngayon lang kasi nangyari ito yung hindi niya ako sinipot sa usapan namin. Nakakairita pa naman na ako ang babae pero ako ang naghihintay sa kanya. Almost 3 hours na ako naghihintay, kaya bago pa man ako magtampo ng tuluyan sa kanya, tumayo na ako at lumabas ng kwarto niya. Nagpasya akong mamasyal na lang na mag-isa. Tutal mag-uusap naman kami mamaya. Hindi naman sa buong durasyon ng bakasyon namin ay hindi siya magpapakita. Sa kalalakad ko sa pasilyo, nakarating ako sa basement. Nagtaka ako dahil nakaawang ang pinto doon. Sa pagkakaalam ko, hindi pwedeng pasukin ang nasabing silid dahil bawal daw kami roon. Medyo naiintriga lang ako sa kung ano ang meron, kaya naman pumasok ako sa basement. Hindi ko lang alam na nakasunod pala sa akin si Aling Nida at biglang hinawakan ang aking kamay. Kung ako sa'yo, wag mo nang pipilitin pang tuklasin ang nakatagong lihim ng pamilya ni Gary. Aling Nida, ano pong gusto niyong gawin ko? Wala si Gary Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Si Tita Aida naman mamaya pa raw uuwi. Hayaan niyo na ako. Pakiusap, kung nais mo pang mabuhay, lumabas ka na sa kwartong ito habang wala ka pang nakikita. Aray naman, ba't ba kayo nanghahablot, Aling Nida? May respeto naman po ako sa inyo dahil mas matanda kayo sa akin. Pero baka po nakakalimutan nyo, kasintahan ako ni Gary. Balang araw magpapakasal kami. Malalaman ko rin ang sikreto nila. Anong masama kung alamin ko na ngayon pa lang? Hindi ko akalaing ang mga dalagang kagaya mo na taga Maynila ay may taglay na katigasan ng ulo. Siguro naman, Iha, alam mong akong matatanggalan ng trabaho oras na malaman nila na pinapasok kita sa basement. Sa totoo lang, gusto ko nang mairita. Hindi naman talaga matigas ang ulo ko. Naiinis lang ako kasi bukod sa hindi na nga ako sinipot ni Gary sa aming usapan, para pa akong magnanakaw kung ipagtabuyan ang kasambahay ni na Tita Aida. Oh siya, hindi na po ako mamimilit. Lalabas na po. Salamat, Sarah. Inirapan ko si Aling Nida tsaka padabog na lumabas ng bahay. Pinili ko na lang na mag-ikot-ikot sa hardin dahil may nagagandahang mga halaman doon. Sa kapapasyal ko, napansin ko ang isang kalawanging pinto na hindi ko alam kung saan patungo. Muli, umiral na naman ang aking kuryosidad. Dahil nga ako ang tipo ng babaeng hindi matatahimik kapag may mga gumagambala sa aking isipan, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Pumasok ako sa nasabing pinto. Diyos ko, anong amoy yun? Ang baho naman! Bulong ko habang naglalakad papasok. Maliwanag naman sa loob. Malinis at mukhang namimintinan ng maayos ang lugar. May nalalanghap nga lang akong hindi kaaya-aya. Amoy nabubulok na laman na hindi ko alam kung saan bahagi ng silid nakasuksok. Sa kakaikot ko sa kwarto, may natuklasan akong isang floor ceiling na dingding pero hindi literal na dingding talaga ang naroon kundi maliit na drawers. Nagulat ako sa dami nun. Sobra yata sa 100 at mukhang bawat isa mahahalaga ang laman. Sinubukan kong bumukas ng isang drawer. Gayon na lang ang gulat ko nang tumambad sa aking harapan ang larawan ng isang babae, may bahid ng dugo habang may katabing manika na gawa sa dayami. Ang nasabing manika ay may pangalan. Nasa hula ko, pangalan mismo ng babaeng nasa larawan. Loretta Valdez. Sa tiyan naman ng manika,
May nakataling buhok at pulang sinulid. Kasama sa mga bagay na nakikita ko ay isang garapon naman na may lamang mga linta, kung saan may larawan din ito ng babaeng nasa unang litrato. Anong ibig sabihin nito? Hinalungkat ko pa ang halos lahat ng drawers na nakita ko at puro ganun ang laman. May mas masahol pa nga, mga putol na daliri o tenga, mga kasuklam-suklam na bagay na sa tingin ko ay halimbawa ng pambabarang. Nanginginig na ibinalik ko sa dati ang mga bagay na aking natuklasan. Bigla akong kinilabutan. Sa katunayan, pinagpapawisan ako ng malapot kahit hindi naman mainit sa loob. Napatalon pa nga ako sa gulat nang makarinig ng boses mula sa aking likuran. Mahal, anong ginagawa mo rito? Gary? Hindi mo ba alam na bawal ka rito? Sino nagsabi sa'yo na pwede kang pumasok dito? Pasensya na. Kanina pa kasi kita hinahanap eh. Saan ka ba nanggaling? Hindi ba dapat ako magtatampo sa'yo? Bakit ikaw pa ang galit? May mahalaga lang akong inasikaso. Sorry kung nakalimutan ko ang lakad natin. Nakakapagtaka lang kasi mahal eh. Simulat sa pool hindi ka nakakalimot. Ngayon lang. Tsaka bakit namumugto yung mga mata mo? Wala to. Huwag mo na akong pansinin. Halika na, umalis na tayo rito. Bawal pasukin ang lugar na ito. Wala na akong nagawa ng hilahin na ako ni Gary palayo sa lihim na kwarto na yun. Dinala niya ako sa kabilang dako ng kanilang bahay. Namangha ako nang malamang may manggahan pala doon. Nang tumingala ako sa bawat puno, natakam ako. Napakaraming bunga. Gusto mong kumain ng mangga? Magpapakuha ako sa hardinero. Oo naman, mukhang matamis eh. Eto, matamis yan. Nakangiti pa ako nang tanggapin ng mangga mula kay Gary. Kumagat at nanlaki ang mga mata ko sa nalasahang tamis. Ang sarap! Enjoy ka lang. Kausapin ko muna si Manong ha. Magpapakuha pa ako ng marami. Tumango ako at habang kumakain ay hindi sinasadyang mapabaling ang tingin sa ikalawang palapag ng bahay. Sigurado ko, may babae sa kwarto ko at umiiyak na nakatanaw sa akin. Nakaputi at mahaba ang pagkakalugay ng kanyang itim na buhok. Base sa mukha niya na natititigan ko ngayon, pamilyar ang bawat detalye niya. Si Loretta Valdez, ang babaeng nakita ko sa larawan. Natutup ko kaagad ang aking bibig at nabitawan ng mangga. Napaatras pa ako dahil sa takot. Mahal, ano nangyari? Sino ang tinititigan mo dyan sa itaas? May babae akong nakita. Babae? Kwarto mo yan ah. Saka maigpit na pinagbabawal ni Mama ang pagpasok ng mga kasambahay sa kwarto habang nariyan pa ang bisita. Imposibleng isa sa kanila ang dumungaw dyan. Yun nga ang problema eh. Hindi siya isa sa mga katulong niyo. Huwag mong sasabihin na may white lady sa kwarto mo. Hindi naman yata ako maniniwala sa ganun. Walang multo, lalo na dito sa bahay namin. Hindi ko alam. Pero yung babae, sigurado talaga ako eh. Alam mo mahal, stress lang yan. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Ipapatawag na lang kita mamaya sa hapunan. Ayoko mang bumalik sa kwarto, inisip ko na lang na baka namalikmata nga lang ako. Kailangan ko lang sigurong matulog ulit. Paano ang aga kong nagising kaninang umaga? Inihatid ako ni Gary sa kwarto tsaka siya nagpunta sa kanyang sariling silid. Habang nakahiga sa kama, napapaisip ako. Akala ko literal kaming mag-i-enjoy ni Gary dito sa probinsya nila. Tipong maliligo kami sa batis, mamamasyal sa kakahuyan, mangangabayo sa hasyenda, mamimitas ng prutas o kahit na ano pang klaseng libangan meron sa probinsya. Kaso lang, nakakaburyong pala dito. Ang formal pa ng mga tao. Tila kasalanan ng paggawa ng kalokohan. Tapos kapag kumakain kami, kailangan tuwid ang upo at seryoso. Imbis na mahilig ako kumain, natatakot na ako kapag sumasapit na ang oras na yun. Katulad na lang ngayon, magkakaharap ulit kaming tatlo sa komedor. Pinagsisilbihan ng mga kasambahay at binabantayan hanggang sa kami ay matapos. Kumusta ang araw niyo mga anak? Ayos lang naman ma. Namitas po kami ng mangga kanina sa bakuran. Tapos nagbasa ng libro.
Nakakatuwa po palang manggahan nyo, tita. Ang dami pong bunga. Matatamis pa at hindi nakakasawa. Salamat naman at nalibang ka dito sa bahay kahit papaano. Pasensya na kung kailangan ko kayong iwan. Mahalaga lang kasi ang lakad ko kanina. Ayos lang po ma, wala namang problema sa amin yun. Hindi naman siguro kayo pumasok sa basement, di ba? Namutla ako sa sinabi ni tita. Kanina pumasok ako pero pinigilan ako ni Aling Nida. Kapag isinumbong niya ako ngayon, anong mangyayari sa akin? Napatingin ako sa ginang nang mapansing nakatitig siya sa akin. Napansin din yun ni Tita Aida kaya nagpalipat-lipat tuloy ang tingin niya sa aming dalawa. Nida, mukhang may sasabihin ka. Sige na, naghihintay ako. Wala po, senyora. Pasensya na po sa kapangahasan ko. Nakakamanghalang kasi ang kaputian ni Sara eh. Aling Nida, puwera usog po ah. Nabati niyo po ang nobya ko eh. Huwag ka nang magtaka, Nida. Ganyan talaga ang mga taga-syudad. Mapuputi at makikinis. Nakakahiya naman po. Pinuri niyo pa ako. Masanay ka na, Iha. Dito sa ating bayan, pinagkakaguluhan talaga ang mga taga-syudad. Madalas kayong mapagkamalang artista. Oo nga pala, bukas, Gary, anak, mamasyal kayo ni Sara. Ilibot mo siya sa ating probinsya. Opo mama. Pinagmasdan kong kumain si Tita Aida. Kay hinhin at sopistikada. Ang aming hapunan ay nagmukha tuloy formal dinner dahil sa suot niya. Mahabang bestida na mukhang gown at pinaresan pa niya ng sapatos na may mataas na takong. Kung todo makeup pa at alahas pa ang ginang na mas nagpadagdag sa kakaiba niyang aura. Tuloy, hindi ko namalayan na mainit palang sabaw na nilagay ni Aling Nida sa aking harapan. Basta na lang akong sumandok at nagulat ng mapaso. Aray! Sara, dear, anong nangyari sa'yo? Pasensya na po, tita. Napaso lang po ako. Sigurado ka? Baka mamaya may nangyayari na sa'yong masama. Naku, munting paso lang po ito. Ako na po ang gagamot sa sugat niya. Tumango si Tita Aida ng mga sandaling yon. Pero ang puso ko nais nang sumabog. Natatakot ako sa kanya. Para siyang may tinatagong hindi kaaya-aya sa amin. Gayunpaman, hindi ko na muna yun isinatinig. Mas minabuti kong mapagsulo na muna kami ni Gary bago ko siya kumprontahin. Ginamot ni Gary ang paso sa gilid ng labi ko. Habang ginagawa niya yon, lakas loob akong nagsalita. Mahal, manggagamot lang ba talaga ang mama mo? Bakit mo na itanong yan? Kasi doon sa kwarto sa may hardin kung saan mo ko nahanap, may mga natagpuan ako eh. Alam kong hindi ka maniniwala, pero nakita ko kasi. Ano ba yon? Mahal, mambabarang ba ang nanay mo? Nagbibiro ka ba? Ang bait ni mama. Marami siyang tinutulungan. Gusto mo ipakilala pa nga kita sa kanila eh. Nagsasabi ako ng totoo. Mahal, kung narinig mo lang yan sa mga katulong, kalimutan mo na. Sinisiraan lang nila si mama. Mabait siya, mapagkawang gawa. Alam kong hindi mo pa siya kilala ng lubusan. Pero maipapangako ko naman sa'yo na mabuti siyang tao. Hindi niya kayang gawin ang mga sinasabi mo. Paano naman si Loretta Valdez? Napatda si Gary nang marinig ang pangalang binanggit ko. Namutla siya, hindi makapagsalita. Nang muli ko siyang tingnan, naging balisa na ang aking kasintahan. Hindi ko naman mapigilan ng magtanong kaya napilitan siyang sagutin ako. Isang malaking pagkakamali ang nangyari sa pagitan namin ni Loretta. Hindi mo yun dapat na hinalungkat pa. Noong nasa Maynila tayo, hindi ka naman ganyan ah. Bakit parang iba nang pakikitungo mo sa akin ngayon? Bakit parang may mga bagay kang tinatago na ayaw mong malaman ko? Ano ba talagang problema? Akala ko ba mahal mo ko? Dapat hindi tayo naglilihiman. Maiintindihan mo ba ako kapag sinabi ko sa iyo ang totoo? Anong katotohanan, Gary? Mahal. Sabihin mo na kasi. Minsan ako nagkagusto sa isang babae. Halos mabaliw ako noon, kakasunod sa kanya. Hindi ako makatulog, hindi ako mapakali. Lalo na kapag nagtatapos ang isang araw na hindi ko siya nakikita. Ilang beses na ako nagtangkang lapitan siya, sundan.
Pero ayun nga, baliw ang pagkakakilala niya sa akin. Kinamuhian ako ni Loretta, pinandirihan, hanggang sa mapuno na ako. Nakakasawang malaman na may mga taong tila hindi kumbinsido na totoo ko sa aking sarili. Gusto ko lang naman siyang mahalin. Kaya humantong ako sa paggawa ng isang bagay na hindi ko akalaing babago sa akin. Ginahasa ko si Loretta. Diyos ko, bakit mo nagawa yun, Gary? Kailan pa? Akala ko ba since high school ako na ang mahal mo? Niloko mo ko kung ganun? Hindi mo kasi ako naiintindihan. Kapag nakikita ko si Loretta, hindi ako si Gary. May lumalabas na ibang nilalang sa pagkatao ko. Siya ang mas bayolente, ang mapilit, ang gumagawa ng masama. Nagtitrigger ang mga bagay na yun kapag alam kong nasa paligid si Loretta. Maniwala ka, Sarah. Ipaliwanag mo pa sa akin. Gusto kong malaman ng saktong detalye. Deserve kong malaman ng totoo. Meron akong multiple personality disorder, mahal. May mali sa pagkatao ko. May sumasaping iba sa katawan ko. Siya ang gumagawa ng kababalaghan ang ikalawang katauhan ko. Ito ang dahilan kung bakit ako namalagi sa Maynila. Dahil kapag nalalayo ako kay Loretta, kumakalma ako. Pero nabuntis ko siya at nagbanta na ipapakulong ako. Sa sobrang pagmamahal sa akin ni Mama, ginawa niya ng paraan para manatili akong malaya. Binarang niya si Loretta hanggang sa bawian ng buhay. Diyos ko! Oo, yun ang totoo. Kaya wag na wag mong huhusga na parang kriminal ang nanay ko. Nagulat ako nang makitang nagbago bigla ang mood ni Gary. Nang titigan ko siya, parang hindi na niya ako kilala. Napaatras ako. Kaso lang, nahawakan niya ako sa kamay. Napatili ako nang itulak niya ako sa kama, tsaka dinaganan. Simulat sa pool na naging kasintahan ko si Gary, naging magalang siya sa akin. Nirerespeto ang pagkababae ko. Pero ibang-iba siya ngayon. Nakakatakot siya. Parang ibang tao na ang kasintahan ko. Mabuti na lang lumuluwag ang hawak niya sa akin. Dahil sa naging maling kilos niya, malakas ko siyang sinampal. Tila natauhan si Gary at nabitawan ako. Napaatras at gulat na gulat nang makitang itsura ko. Mahal, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Hindi ako yun. Huwag mo akong hahawakan! Mahal! Hindi ko alam kung bakit sobrang excitement ko sa kaalamang magbabakasyon tayo rito sa inyo. Akala ko mas lalo nating makikilala ang isa't isa. Yun pala, may matutuklasan akong kasuklam-suklam na bagay tungkol sa pagkatao mo. Intindihin mo naman ako, mahal. Hindi ko ginusto ang mga nangyari. Maniwala ka! Layuan mo na muna ako, Gary. Kailangan kong mag-isip. Dali-dali akong bumangon at nagtatakbo na nagtungo sa aking kwarto. Nilak ko ang pinto at saka dumapa sa kama. Doon ako umiyak ng umiyak. Hindi ko na nga namalayan na nahulog na pala ako sa malalim na pagkaidlip. Nang magising ako, umaga na. 3 araw na namin sa probinsya. Ni kapitbahay, wala man lang akong makita. Mabagal akong bumangon at inayos ang aking sarili, tsaka bumaba. Sa komedor ako dumiretso pero tanging si Tita Aida lamang ang nakita ko. Sara, iha, maayong buntag. Halika, magkape ka muna. Wala pa si Gary eh, maagang nagpunta sa bayan para bumili ng supplies. Salamat po, Tita. Pansin ko, namamaga ang mga mata mo. May problema ba? Wala naman po. Iha, alam kong nagsisinungaling ka. Yang pamamaga ng mga mata mo ay hindi nakukuha sa simpleng pagtulog lang. Napayuko ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay tita na nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ng kanyang anak. Malamang magtanong siya kung ano ang rason. Mabuking pa niya ako na nanghahalungkat ng kung ano-ano sa mga tagong kwarto dito sa bahay. Kailangan kong mag-isip ng alibay. Hindi lang po kami nagkasundo sa kung saan kami mamamasyal ngayong araw. Nagtampo po ako sa kanya. Talaga? Bakit hindi kayo mga bayo at mag-picnic sa labas? Mamingwit kayo at dalhan ako ng inihaw na isda. Hindi po sinabi ni Gary na pwede po akong mga bayo. Akala ko nga wala kayo nun dito eh. Huwag kang mag-alala. Ako na ang magsasabi kay Gary na magpunta kayo sa kwadra mamaya. Tumango lang ako pero wala talaga akong balak na gawin ang sinabi ni Tita Aida.
Nakatatak na sa aking isipan ngayon ang mga gagawin ko na may kinalaman sa pag-iimbestiga. May karapatan naman siguro ako na gawin ito lalo na at kasintahan ko si Gary. May huling komento naman siguro ako bago ko ideklara na magpapakasal ako sa kanya o hindi dahil inaasahan ng aking mga magulang na doon talaga ang hantungan naming dalawa. Nagkunwari akong tapos ng magkape nang magpahangin ako sa labas ng bahay. Ang tenga ko ay nakabantay sa kahit na anong ingay mula kay Tita Aida. Kaya nang marinig ko siyang tinawag si Aling Nida, kaagad kong inalerto ang aking pandinig. "Huwag mo na akong tawagin para sa almusal ha. May mahalaga akong gagawin sa basement." "Oho, senyora." "Oras na dumating si Gary, ipadala mo kagad sa loob ang mga pinabili ko sa kanya ha?" "Sasabihin ko pagdating niya." "O siya, ikaw na ang bahala sa bisita natin. Huwag mo siyang papapasukin sa basement. Naiintindihan mo ba?" "Naiintindihan ko." Umalis na si Tita Aida at nakita kong pumasok sa basement. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya sa loob pero kailangan kong makahanap ng tiyempo para makita ang eksaktong ginagawa niya. Nagkunwari akong walang napapansin. Nagbasa ako ng magazine sa lanay tapos nagpahatid pa sa kasambahay ng juice. Habang sumisimsim ako sa baso, palingon-lingon ako sa paligid hanggang sa mapakunot ang noo ko. Ang sabi kasi ni Tita, umalis si Gary. Nagpunta sa bayan para bumili ng supplies. Bakit nasa garahe ang kotse? Simula nang dumating kami rito, wala naman akong ibang nakitang sasakyan kundi yung ginamit lang na pagsundo sa amin. Imposible naman na motor ang gagamitin dahil nga mamimili siya. Nang mapadaan sa kinapopwestuhan ko si Aling Nida, kaagad akong nagtanong sa kanya. "Aling Nida, nakauwi na po ba si Gary? Or hindi naman talaga siya umalis? Nasa garahe kasi ang kotse niya eh. Paano niya mauuwi yung mga pinamili niya kung hindi siya magdadala ng sasakyan?" "May sumundong sasakyan sa kanya. Mamaya ihahatid din si Gary dito sa bahay." "Ah, sige po. Maraming salamat, Aling Nida." "Iha, nakikiusap ako. Ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy." "Ano po?" "Manatili ka na lang sa kwarto mo. Tatawagin kita mamaya kapag handa ng almusal." "Dito na lang po ako. Mas gusto ko magpahangin eh." Saglit akong tinitigan ni Aling Nida bago siya umalis. Para bang kinaklaro kung ano ang balak ko. Nang makita niya akong prenteng nakaupo sa upuan sa labas, hindi na niya ako kinulit pa. Ang nakakatawa lang, yun ang hinihintay kong signal para simulan na ang aking binabalak. Tumayo ako at nagkunwaring aakyat sa taas ng bahay. Pero ang balak ko, lumihis lang talaga ng daan. Maya-maya pa, lumingon ako sa kusina at nakita ang nakatalikod na si Aling Nida. Mukhang may hinuhugasan siya sa lababo. "Aling Nida, aakyat na muna ako ha. Pakitawag na lang po ako kapag kakain na." "Oo, sige." At lumihis na nga ako ng daanan nang hindi niya napapansin. Sa halip na sa hagdan, sa basement ako nagtungo. Kabadong binuksan ang pinto at sinara ng walang nakakapansin sa akin. Humakbang ako at ingat na wag makalikha ng ingay. Hindi ko alam kung anong dadatnan ko sa loob, pero kailangan kong magpakatatag. Tahimik naman sa kwarto nang makarating ako. Walang bakas ni Tita. Pero may 2 pinto akong nakikita na magkatabi. Una akong pumasok sa pinto sa kaliwa. May hagdanan ulit doon hanggang sa mapagtanto kong yun ang tinatawag nilang puting silid. Walang tao pero maraming mga kagamitan sa pagkakaalam ko ay maigagamot sa mga tao. May mga langis, halamang dahon, mga abo at medalyon. May mga pangontra pa nga sa masasamang gawain o itim na kapangyarihan. Naisip kong dumampot ng isa at isinuot. Pagkatapos, muli akong umalis at bumalik sa basement. Sa pagkakataong ito, sa kabilang pinto naman ako pumasok. Napaubo pa ako nang bumungad na naman sa akin ang nakasusulasok na amoy na kagaya nung nalanghap ko sa sikretong kwarto sa may hardin. "San kaya nang kagaling yun? Ang baho!" sabi ko sa sarili ko, tsaka nagpatuloy ako sa paglalakad. Ilang sandali pa, bumungad sa akin ang pamilyar na itsura ng kwarto na napasukan ko noong una, yung may maraming drawers. Sa pagkakataong ito, may altar nang nakapwesto sa gitna kung saan nagdarasal naman si Tita Aida. "Tita Aida, ano pong ginagawa niyo?"
Sa labis kong pagkasindak, bumalasik ang mukha ni Tita Aida. Hindi nagustuhan ang ginawa kong panghihimasok sa ginagawa niya. Nang gagalaiti niyang binagsak ang hawak na itim na libro at humarap sa akin. Anong ginagawa mo rito? Magpapaliwanag po ako. Ilang beses ko nang sinabi na bawal kayo sa basement. Simpleng pakiusap ko, bilang may-ari ng bahay na ito, hindi mo masunod. Paano na lang kapag naging asawa ka na ng anak ko? Aksidente lang naman po ang pagkakatuklas ko sa lugar na ito. Aksidente? Malamang sinadya mo. Pinakaayaw ko pa naman sa lahat, ang mga babaeng matigas ang ulo. Ayaw makinig sa simpleng instruksyon. Hindi ko na po mababago ang naging pagkakamali ko. Pero kayo po, kailan nyo babaguhin ang mga masasamang gawain nyo? Akala ko ba, simpleng mananambal lang kayo? Bakit may pambabarang? Ibig sabihin, pumapatay kayo ng tao. Masama kayo. Masama na kung masama. Wala kang pakialam. O baka naman, gusto mong maranasan na din ang mga bagay na ginagawa ko sa aking mga kaaway. Narinig ko na lang si Tita Aida na nagsalita sa wikang Latin. Napakurap ako ng ilang beses. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga katagang binibigkas niya. Ang alam ko lang, may kakaibang hatid na delubyo ang mga naririnig kong salita. Kalaunan, sumakit bigla ang aking tiyan. Namilipit ako at nanginginig na tumingala sa kanya. Anong ginawa niyo sa akin, tita? Yan ang dapat na ginagawa sa mga taong pakialamera, hindi ba? Wala akong pinakikialaman sa inyo. Wala nga ba? Bakit ka naman nasasaktan ngayon kung wala kang kinuha sa mga gamit ko? Kung inosente kang tunay, hindi ka tatablan ng kahit na anong ritual ko. Naalala ko ang pulseras na kinuha ko sa puting kwarto. Suot ko pa pala ito hanggang ngayon. Kaagad ko itong hinubad at nilapag sa sahig. Iyan lang ba? Isinusoli ko na. Kung nagkamali man ako sa pagkuha niyan, pasensya na tita. Hindi na ako uulit pa. Talagang hindi ka na makakaulit dahil puputulan na kita ng kamay. Hindi ko na napigilan ng pumalahaw nang makita siyang may hawak ng manika at binabali ang mga braso nito. Ang hirap ipaliwanag kung bakit nasasaktan ako kahit manika lang naman ang hawak ni Tita Aida. Humahagulgol na ako sa sakit hanggang sa tuluyan na nga akong mapahandusay sa sahig. Ang ginang naman tawa lang ng tawa. Tila siya sinaniban ng masamang espiritu na kahit ang pagmamakaawa ay hindi ko na magawa. Dala nga ng kirot na aking nararamdaman, nawalan ako ng malay. Nang muli akong magising, nasa inookupahang kwarto ko na ako. Nakahiga sa kama, nakatingin sa kisame. Wala akong ibang magawa kundi umungol lang. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. Hindi ako makapagsalita. Para akong napipi. Nakakagalaw naman ako pero kung tratuhin ako ng mga tao sa loob ng bahay, may malubhang sakit. Sa loob ng ilang araw kong pananatili sa kwarto, si Tita Aida lamang ang dumadalaw sa akin. Hindi pa ako nakakatulog sa gabi dahil sa mga katagang binibigkas niya sa akin. Medyo nakahinga lang ako ng maluwag nang si Aling Nida naman ang dumalaw sa akin. May ginawa siyang kung ano na masasabi kong kakaiba dahil pagkatapos niyang mag-orasyon, nagagawa ko ng makapagsalita. Ilang beses ko pang sinubukang magsalita ng mga kataga hanggang sa maperpekto ko nang muli ang pagbigkas. Napatingin naman ako kay Aling Nida. Wala si senyora kaya pwede kang magsalita na muna. Aling Nida, ano pong nangyari? Nawalan ako ng malay sa loob ng basement pero narito na ulit ako sa kwarto. Yun ang napapala mo dahil sa katigasan ng ulo. Ilang beses pa kitang pinaalalahanan pero hindi ka nakinig. May ginawa siya para magkasakit ako, Aling Nida. Si Gary, nasaan po? Kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong sabihin sa kanyang totoo. Alam ni Gary ang totoo, pero nagbubulag-bulagan lang siya. Ginagawa niya yun dahil marami din siyang kasalanan noong araw na gusto niyang pagtakpan. Sa pamamagitan po ba ng pambabarang nila sa kanilang mga kaaway? Aling Nida, hindi po makatarungan na konsintihin na lang ni Gary ang ginagawa ng nanay niya. Wala tayong karapatan na pakialaman ng kanilang gawain na ilang taon na nilang nakasanayan. Ang kailangan lang nating gawin, iwasan silang magalit. Pero sa tingin ko naman po may nalalaman kayo tungkol sa panggagamot. Baka naman po pwede niyong gamitin ang kakayahan niyo para kontrahin ang kapangyarihang itim ni Tita Aida.
Iha, may mga bagay na mas pipiliin na lang nating itago kaysa sa mabunyag para din ito sa ikabubuti natin at ng mga mahal natin sa buhay. Ayoko nang maulit pa ang trahedya noong araw na dahil sa pagnanais kong lamangan ng isang mambabarang, napahamak ang pinakamamahal kong anak. Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Nida? Ako ang naging dahilan ng pagkakabaliw ni Gary sa anak kong si Loretta. Ginamitan ko siya ng gayuma sa pagnanais na magustuhan niya ang aking anak. Si Gary lang ang nakikita kong pag-asa noon para umangat man lang kami sa kahirapan. Pero pumalpak ako, hindi bilang isang manggagayuma kundi bilang isang ina. Nakalimutan kong alalahanin ang mararamdaman muna ng aking anak bago ko ituloy ang mga sarili kong plano. Ibig po bang sabihin, hindi gusto ni Loretta ang ginawa niyo? Hindi niya ginusto ang binata dahil may iba siyang mahal. Kaso lang, huli na ang lahat. Nagawa na ni Gary na wasakin ang puri niya. Nabuntis pa nga ang aking anak. Nagbanta siya kay Gary na ipalalaglag ang bata kapag pinilit ng binata ang sarili sa aking anak. Pero may iba palang balak si Aida. Gustuhin ko mang magalit, hindi ko magawa. Ako ang punot dulo ng kanilang kasawian. Hindi lang iisang tao ang sinaktan ko, pati na si Gary at si Aida. Nakakaawa naman pala si Loretta, pero hindi pa rin po tama na mabulag si Tita Aida sa paghihiganti. Huli na, Iha. Nalulunod na siya ng puot at walang ibang nais na gawin kundi ang manakit ng ibang tao. Ang tanging magagawa ko lang para sa'yo ay tulungan kang makaalis dito. Huwag mong indahin ang barang na iginawad sa'yo ni Aida. Mas lalo siyang magagalit kapag nalaman niyang nakikipag-usap ako sa'yo ngayon. Ano pong gusto niyong gawin ko? Magpanggap ka munang hindi ka nakakapagsalita at walang naaalala. Isinailalim ka niya sa hipnotismo kaya nanatili kang tulog nitong mga nakaraang araw. Ngayong nagawan kita ng pangontra, hindi ka natatablan. Pero kailangan mo pa rin maging maingat, ha? Pakiusap, huwag mong ipapahamak ang iyong sarili. Masyado ng maraming taong namatay sa mga kamay ni Aida. Ayokong pati ikaw ay dumagdag pa sa listahan niya. Susundin ko po lahat ng sinabi niyo, Aling Nida. Maraming salamat. Bago ko makalimutan, Iha, huwag mo nang aasahan na makakasama pa sa iyo pauwi ng Maynila si Gary. Hindi mo na siya maaasahan. Muling manunumbalik ang sakit niya. Kapag pinilit mo pa ang gusto mo, baka mapahamak ka lang. Tinalikuran na ako ni Aling Nida at lumabas ng aking kwarto. Dahan-dahan akong bumangon at tahimik na lumuha. Hindi ko alam kung bakit kami humantong sa ganito. Masaya naman kami ni Gary, nagmamahalan at may tiwala sa isa't isa. Ngayon, hindi ko alam kung ano pa ba ang meron kami. Naramdaman ko na kasi sa pagtapak pa lang namin sa bahay na ito, may mali na. Laylay ang balikat na bumangon ako at kinuha ang aking maleta. Madalian akong nag-impake. Wala akong iiwan sa takot na baka makuhanan pa ako ni Tita Aida ng buhok o pawis o kahit laway na pwede niyang gamitin para saktan ulit ako. Matagumpay kong naipuslit ang aking maleta sa tulong ni Aling Nida. Pagkatapos, muli akong humiga. Hindi ko na kayang magtagal pa sa bahay na ito kahit isang araw pa. Kinahapunan, dumalaw muli sa akin si Tita Aida. Sinubuan niya ako ng dala niyang pagkain. Nagpatianod ako. Maayos nang inunguya ang pinapakain niya kahit ang totoo niyan gusto ko nang iluwa lahat ng yun sa mukha niya. Kumain ka, Iha. Bukas makakapagsalita ka na. Ang sabi ng doktor may tonsillitis ka raw, kaya hindi mo magawang bumigkas man lang ng kahit na isang kataga. Nangalit ang mga bagang ko sa kanyang sinabi. Ginawa pa niya akong may sakit kahit wala naman talaga. Anong doktor ang pinagsasasabi niya? Parte ba ito ng pag-arte niya? Mambabarang na nga siya, manloloko pa. Kahit nanggigigil na ako sa galit, pilit ko pa rin kinalma ang aking sarili. Kapag nalaman niya na magaling na talaga ako, baka gumawa pa siya ng hakbang para saktan pa ako. Hindi pwede yon. Nakangising tinalikuran ako ni Tita Aida pagkatapos niya akong pakainin. Magiliw na nilapat ang dahon ng pinto. Tila ba masaya. Pagsapit ng hating gabi, bumangon ako at inihanda ang aking sarili. Nakahanda na ang aking pagtakas. Ang aking mga gamit ay nasa kotseng gagamitin ko na nakahinto sa labas ng bahay. Nasa akin na din ang susi na ipinuslit din kanina ni Aling Nida nang iabot ko sa kanya ang aking maleta. Sa hudyat niyang pagpasok sa aking kwarto, yun na ang palatandaan na kailangan ko nang umalis. Sarah,
Oras na. Sige po, Aling Nida. Salamat. Kung maaari, huwag ka nang maingay. Hindi gugustuhin ni Senyora Aida na makita kang tumatakas. Paano po si Gary? Hindi ko naman siya pwedeng basta nalang iwan. Unahin mo ang sarili mo. Mas mahalaga ang kaligtasan mo. Halos kalad ka rin ako ni Aling Nida palabas ng malaking bahay. Malapit na kami sa hagdanan nang mapalingon ako sa kwarto ni Gary. Kumabog ng malakas ang dibdib ko nang makita kong nakaawang ang pinto. May umuungol din sa loob kaya huminto ako at iwinaksi ang kamay ko sa pagkakahawak ni Aling Nida. Sarah, huwag ka nang makikialam dyan. Diyos ko, anong nangyayari kay Gary? Napapasinghap kong wika. Nakatingin ako sa kanyang mga binti na noon ay namamagana sa dami ng sugat. Masahol pa sa dinurog na kagat ng lamok. Namamasa at nilalangaw ang mga yon. Mahal? Sarah, ano pang ginagawa mo rito, mahal? Mahigpit kong sinabi kay Aling Nida na itakas ka na. Pasensya ka na, iho. May katigasan din kasi ang ulo ng kasintahan mo. Anong nangyayari sa'yo? May natuklasan ako na hindi ko dapat nalaman. Kaso lang, wala yatang usok na hindi sumisingaw. Nalaman kong hindi ako anak ni Mama. Ang tunay kong ina ay yung kabit. At binarang siya ng kinikilala kong ina kaya siya namatay. Ano? Kinumpronta ko si Mama. Pero itong ginawa niya sa akin. Hayaan ko raw na magdusa ang aking sarili sa kasalanan ng aking ina. Hindi raw ako dapat mamatay ng diretsyo. Walang iya pala yang si Tita Aida. Kampon siya ng demonyo. Umalis ka na, Sarah. Iligtas mo na ang sarili mo. Ayoko may mangyari pang masama sa'yo. Teka lang, hindi ako papayag dyan. Magkasama tayong nagpunta rito. Magkasama rin tayong aalis. Wala na akong magagawa para makalayo. Hindi ko na kayang tumakbo. Magiging pabigat lang ako sa'yo. Ayoko naman na mahirapan ka habang inaalalayan ako. Hindi ka naman kailanman naging pabigat sa akin. Halika na, sumama ka na sa akin. Inalalayan ko si Gary sa kabila ng mga pagtanggi niya. Nasasaktan ako dahil nalaman na niya ang totoo. Naging miserable pa ang kalagayan niya. Pero hindi naman ako ganun kawalang puso para hayaan na lamang siyang magdusa. Kahit ba nagtataka ako sa palagi niyang pagtawag sa akin ng Sarah, sa halip na ang tawagan naming mahal. May mga kilos pa siya na parang babae na gusto kong sitahin pero pinili ko na lang na manahimik. Nang makababa na nga kami sa hagdan, gumaan ang aking pakiramdam. Kakaunti na lang nasa kotse na kami na hindi naman nangyari. Napalis ang aking ngiti nang makitang nakaabang na si Tita Aida sa amin. Saan kayo pupunta? Uuwi na kami ng Maynila, Tita. Hayaan niyo na kami. Aalis ka ng kasamang anak ko? Nahihibang ka na ba? Hindi mo siya anak. Pinatay mo na ang tunay niyang mga magulang. Hindi ka na naawa kay Gary. Bakit ako maaawa? Naawa ba sila sa akin nung sinasaktan nila ako? Hindi naman eh. Sa halip na matakot dahil sa pagiging legal kong asawa, mas naging malakas pa ang loob nila na ipakita sa akin ang mga kahayupan nila. Wala silang delikadesa. Hindi kasalanan ni Gary ang kasalanan ng asawa niyo at ng nanay niya. Hindi siyang dapat na nagdurusa. Alam niyo yan. Matapang ka. Kasing tapang ng walang yang babaeng mga agaw sa asawa ko. Nagulat ako nang marahas siyang lumapit sa amin, tsaka ako sinaktan. Napasigaw ako nang mabitiwan ko si Gary at bumagsak ang lalaki sa lupa. Mas lalong sumama ang kanyang lagay nang makita kong nagdurugo ang namamaganyang binti. Hindi ko tuloy alam kung anong aking gagawin, lalo na at napapansin kong may kasama ng nana ang kanyang sugat. Tila ba yung ilang araw akong nawalan ng malay ay ganun din katagal ang naging development ng paglala ng kanyang karamdaman. Gary! Mamamatay ka na dito, Gary. Matagal kong itinago sa'yo ang lihim na ito dahil umaasa ako na magiging anak nga kita. Kapalit ng nalaglag kong sanggol. Pero iba pa rin talaga ang likaw ng bituka mo. Gagawa at gagawa ka ng paraan para malaman ang totoo. Walang yaka! Wala siyang kasalanan! Nang gagalaiti kong sigaw sabay sugod kay Tita Aida. Alam kong hindi ko dapat ginawa yun. Sino nga ba ako?
Isang hamak na kasintahan ng kanyang ampon, pero hindi ko magagawang hayaan na lamang niyang saktan si Gary. Napakabuting tao ng aking nobyo para lang saktan niya dahil hindi siya makapaghiganti sa nanay ng lalaki. Nakita kong inalalayan ni Aling Nida si Gary at pinaupo muna sa sofa, habang inilalabas naman niya ang asin na nasa kanyang bulsa. Nagtaka ko kung anong gagawin niya rito, pero namangha ako nang makitang nagsisigaw si Tita Aida matapos niyang sabuyan ng asin. Tila ba natatabla ng mambabarang. Wala kang utang na loob, Nida. Tinulungan kita. Pagkatapos makitang patawarin sa ginawa mo kay Gary, yan pang igaganti mo? Nababaliw ka na, Aida. Baka nakakalimutan mo. Pinatay mo ang anak ko. Lumapit ako sa'yo at sinabi ang totoo dahil umaasa ako na magagawan mo ng lunas ang pagkakahumaling ng anak mo sa anak ko. Pero binarang mo si Loretta. Pinatay mo siya. Kulang pa yung parusa dahil sa pagiging ambisyosa nyo. Walang sino man ang makakaangkin ng yamang meron ako. Kahit itanggi mo pa ang tungkol sa gayuma, likas ng malandi ang anak mo. Sa huli, sina Tita Aida at Aling Nida na ang nagsagupaan. Hinayaan ko sila at hindi inawat. Mas una kong tinulungan si Gary na noon ay pilit na gumagapang kahit hirap na sa paglalakad. Mahal, umalis na tayo rito. Hayaan na natin sila habang pareho pa silang nagsasabunutan. Pasensya na, mahal. Hindi na ako makakasama sa'yo. Kita mo naman ang sitwasyon ko. Pabigat lang ako. Wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin makalayo na tayo rito. Kung ayaw ng nanay mo sa'yo, hindi ibig sabihin no na itinatakwil na rin kita. Kaya halika na. Hindi, ayoko. Baka masaktan lang kita. Sinabi ko naman sa'yo ang tungkol sa mental disorder ko, hindi ba? Mahal naman, ngayon ka pa ba mawawala ng pag-asa? Matagal na tayong nagkasama sa Maynila, pero hindi naman tayo nagkagulo, hindi ba? Kaya nagtitiwala ako sa'yo, maayos natin ang problemang ito. Sarah, umalis na kayo habang kaya ko pang lansiin ang mambabarang. Biglang bulyaw ni Aling Nida sa amin. Nakita ko siyang nakikipaglaban ng pag-uusal ng ritual. Pareho na sila ni Tita Aida na nagdurugo ang ilong. Mas lalong napabilis ang pag-alalay ko kay Gary. Palabas na kami ng bahay nang bigla siyang may ibinulong sa akin. Kailangan kong pumunta sa basement, Sarah. Pero wala na tayong oras para dyan. May kailangan lang tayong gawin para man lang sa alaala ng mga tunay kong magulang. Ano yun? Basta, halika na. Bilisan na natin habang hindi pa sila naghihiwalay. Kaagad kong sinama si Gary sa basement. Inalalayan ko siya hanggang sa makababa kami papunta sa kwarto kung saan ko nakita ang napakaraming drawers. Pagdating namin doon, minuestrahan niya ako na hanapin ang pulang kahon na gawa sa kahoy. May mahalagang bagay raw si Tita Aida na nakatago doon. Malapit na sana kaming makalabas kanina, pero dahil sa kung anong bagay na binalikan ni Gary ay mukhang matatagalan pa kami rito. Kaya tinanong ko siya kung anong klaseng gamit ba ang posibleng pahalagahan ni Tita ng sobra-sobra para itago ang mga ito sa mabahong kwarto na yun. Nakita ko na! Nasaan? Heto! Iniabot ko kagad kay Gary ang natagpuan kong kahon. Nanginginig ang mga kamay niya nang tanggapin yon, tsaka binuksan. Nagulat ako at kinilabutan nang makitang may manika at larawan ni Tita Aida na nakatago sa loob. Diyos ko, pati ba naman sarili ni Tita, isasakripisyo niya para lang makapambarang? Sa pagkakaalam ko, ito ang kapalit ng paghingi ni Mama ng kapangyarihan mula sa masasamang espiritu. Kailangan niya rin na gumawa ng representasyon niyang manika. Para saan? Para sa kaliman, masasaktan din natin siya? Lahat ng bagay may katapusan, hindi ba? Yun din ang mangyayari sa kasamaan. Naiintindihan ko. Tinampot ni Gary ang manika at kumuha ng blade. Nagulantang kami nang makitang humahangos na papalapit sa amin si Tita Aida. Ang matandang kasambahay naman nanghihinang nakasunod sa kanya. Mukhang nadaig sa palakasan ng katawan ng kasambahay. Gawin mo na, Gary! Huwag mo nang patagalin pa ang kasamaan ng nanay mo! Hindi ko siya nanay! Anong gagawin mo? Gagawin ko ang tama! Nagulat na lang ako nang basta na lang nahiniwa ni Gary ng blade ang manyikang may pangalang Aida.
Kasabay ng pagkapunit nun ay ang pagpalahaw naman ni tita. Napaatras kami nang makitang kusang nagkasugat ang babae sa muka at buong katawan kahit wala namang nananakit sa kanya. Sa halip na mamilipit sa isang tabi, nang gagalaitin niya kaming inatake. Sumigaw ako sa takot nang makitang tumalsik ang kanyang dugo sa aking braso. Nandidiri akong pinunasan ito para mawala, pero gusto ko pa ring masuka nang malanghap ang kalansang yun. Gary, nasugatan na siya! Wala akong pakialam. Papatayin ko ang mga taong pumatay din sa mga magulang ko. Hindi niya man lang ako binigyan ng pagkakataong makilala sila. Ipinagkait niya sa akin ang pakiramdam na magkaroon ng mga magulang. Pero Gary, tinuring ka naman niyang anak, hindi ba? Iyan ang akala mo. Buong buhay ko, nakasunod ako sa dinumerong galaw. Bawal ako sumuway. Bawal akong gumawa ng sarili kong daan. Nagsasawa na din ako. Wala kang utang na loob, Gary. Binuhay kita. Kagaya ka rin ng tatay mong walang ibang ginawa kundi lokohin lang ako at paasahin. Akala ko, ina nga ang turing mo sa akin. Pero mali ako. Bakit? Hindi mo rin ba niloko ang tatay ko? Pinakasalan mo lang siya para makuha ang yaman niya. Hindi mo siya minahal. Mas ipinapakita mo sa kanya ang interes mo sa pera. Tama na! Pakiusap! Sigaw ko. Buong akala ko, titigil nga si Gary sa ginagawa niyang pananakit sa nanay niya sa pamamagitan ng manika. Pero ipinagpatuloy niya pa rin ito. Natatarantang tinakpan ko na lamang ang aking tenga nang muling pumalahaw ang ginang. Sa akala niyo ba matatalo niyo na talaga ako sa ganyang paraan? Nakasanla ang kaluluwa ko! Kahit lahat pa ng susunod mong buhay, isanla mo, wala akong pakialam. Balang araw, magsisisi kayo sa ginawa niyo. Babalik ang karma na dapat ay ngayon niyo na matatamasa! Tumahimik ka, mambabarang! Ikaw ang dapat na matakot dahil pinarurusahan ka na ngayon! Mamamatay ka ng walang karamay! Isinusumpa ko, hindi kayo matatahimik. Ikaw, Gary, tuluyan ka ng mababaliw! Nakita ko na lang si Tita Aida na tila ba kandilang natutunaw hanggang sa bumagsak siya sa sahig, tuguan at bali-bali na ang mga braso maging ang binti. Nagpalipat-lipat ang tingin ko kina Aling Nida at Gary. Mangiyak-ngiyak silang napatingin na lamang sa bangkay ni Tita Aida na noon ay dahan-dahan nang nilalabasan ng tubig. Hindi ko nga alam kung saan galing ang likido. Basta na lang lumiit ang katawan niya na para bang lobong nauubusan ng hangin. Ganyan talaga ang itsura ng taong nagsasagawa ng itim na orasyon, Iha. Hindi natin masasabi kung gaano kahirap ang pagdadaanan niya. Makaganti lang sa mga nais niyang paghigantihan. Kasuklam-suklam ang sinapit niya. Paano yan ngayon, Gary? Kapag nalaman ng mga pulis ang nangyari, makukulong ba kayo? Walang makukulong, Sarah. Ililibing namin si Mama at palalabasing may malubhang sakit. Hindi ako papayag na maging miserable ang buhay ko nang dahil sa kanya. Huwag kang mag-alala, Gary. Tutulungan kita. Natahimik ako sa sinabi nilang dalawa. Parang may mali. Basta na lang silang nagkampihan kahit na may atraso si Gary sa anak ni Aling Nida. Gayunpaman, hindi na lamang ako nagsalita. Wala naman akong masabi dahil ang nais ko lamang ng mga sandaling yon ay makaalis na sa bahay na yon. Sa takot na baka madamay ako sa ginawa nila. Mabuti na lang, nagawan nga nila ng paraan ang pagpapaalam sa mga trabahador ni Tita Aida na biglang namatay daw ang ginang sa karamdaman. Noong araw, hindi naman mabusisi ang mga tao sa bawat krimen na kanilang nasasaksihan. Kahit alam nilang mali at kung sino ang tunay na may kasalanan, mas pinipili na lamang nila ang manahimik sa takot na baka madamay sila at patayin ang mga mahal nila sa buhay. Sa lamay ni Tita Aida, nabunyag ang lihim na matagal na niyang tinatago. Hindi man ng mga trabahador niya, kundi sa pagitan na lamang naming tatlo ni Gary, ako at ni Aling Nida. Ayos ka lang ba, Sarah? Ayos lang ako, Gary. Bakit mo naitanong? Kanina ka pa kasi tahimik. Simula noong maiayos namin ang kabaong ni Mama sa pwestong ito. Nag-aalala lang ako kina Mama. Lumagpas na kasi tayo sa araw na dapat na uwi natin sa Maynila eh. Pakiramdam ko hindi sapat ang pagbabalitang patay na ang mama mo dahil kailangan ko siyang tawagan. Huwag kang mag-alala. Ipapaliwanag ko naman sa kanila ang nangyari.
Siyempre, maliban na lang sa ginawa namin ni Aling Nida. Huwag mong ipagsasabi yun kahit kanino ha. Pangako, wala akong pagsasabihan. Mananatiling lihim ang lahat ng ginawa mo. Hindi ko ito ipagkakalat sa iba. Dapat lang. Kapag nagkataon, nariyan pa si Aling Nida na pwede mambarang sa'yo. Pero biro lang yun. Tumawa si Gary pero hindi ako natawa sa kanyang sinabi. Sa halip, kinabahan ako at natakot. Parang nag-iba nga si Gary. Umaasta siyang babae kahit maskulado ang kanyang katawan. Madalas ko siyang mahuli na nakatitig sa larawan niya kaya minsan minatsyagan ko siya. Nakita ko siyang kausap si Aling Nida. Nay, minsan talaga, palpak ang mga ritual mo. Kita mo yan? Binuhay mo nga ako ulit sa katawan naman ng lalaki. Kaloka. Anak, pagtiyagaan mo na yan. Ang mahalaga, nakamit na natin ang paghihiganti. Wala na si Gary at habang walang malay si Sarah, na isasagawa natin ang ritual sa paglilipat ng kaluluwa. Si Aida naman, alam nating ikaw ang pumatay sa kanya sa pamamagitan ng pambabarang. Maigi na din na pinatay natin si Gary. Alam mong siya pa rin ang magmamana ng lahat ng meron tayo ngayon. Kaya inunahan ko na bago pa man siya makapanlaban. Paano naman ang kasintahan ni Gary? Nandidiri talaga ako sa tuwing tinatawag niya akong mahal. Puro ka arte. Ngayong mayaman na tayo, magagawa na natin ang lahat na naisin natin. Pwede ka na rin namang magpa-opera sa ibang bansa para tuluyan ka ng maging babae. Isa pa, may itsura naman si Gary. Baka nakakalimutan mo, pinsan mo naman siya. Nanlamig ako sa aking mga nalaman. Tila ako tinakasan ng kaluluwa habang umaamot ng lakas sa pader na aking kinasasandalan. Hindi ko akalaing isang palabas lamang pala ang lahat. Ginamit ako ni Aling Nida. Kaya pala pinapaalis niya ako sa bahay dahil balak na niyang gawin kina Tita Aida at Gary ang mga plano nila. Hindi ko akalaing posible palang mangyari ang ganito. Lalo na at nabasa ko pa ang diary ni Tita Aida nang minsang maiwan ako sa bahay. Si Aling Nida ay ate pala ng kabit ng tatay ni Gary. Si Loretta naman na anak ni Aling Nida ay hindi man lang natakot na gayumahin si Gary sa kabila ng katotohanang magpinsan sila para maisagawa lang ang kanilang mabagsik na plano. Dahil sa aking mga natuklasan, nagpa siya akong umalis ng hindi nagpapaalam. Mas minabuti ko nang lumayo kesa mamatay sa takot. Masakit man ang aking mga nalaman, wala akong magagawa, kundi tanggapin ang mga ito. Nang makauwi ako sa Maynila, sinabi ko sa aking mga magulang ang lahat ng nangyari. Niyakap nila ako at sabay naming ipinagtirik ng kandila ang 2 taong minsan nang naging parte ng buhay ko. Patawad, Gary. Wala man lang akong nagawa para iligtas ka. Noong mga panahong may napapansin na akong kakaiba. Sana maging masaya ka na sa kinaroroonan mo ngayon. Malungkot kong wika. Mabuti na lang hindi ako sinundan ni Aling Nida. Naisip siguro nila na hindi talaga ako magsasalita. Huling balita ko, binenta ng 2 ang properties ng yumaong si Tita Aida at lumipad sila pa Amerika. Hanggang ngayon na nakapag-asawa na rin ako at nagkaanak, hanggang sa magkaapo ay hindi ko na sila nakita pa. Nais kong sabihin ito sa inyo at ipaalala ang kaalamang ito. Hindi lamang pagtusok sa manyika gamit ang karayom o pagsamo ng mga insekto ang kayang gawin ng mambabarang. Kaya nilang magtawag ng kaluluwang na mayapa na at buhayin sila sa ibang katawan. Kaya nilang gumawa ng mga bagay na imposible dahil sa nakasanla na ang kaluluwa nila. Sana lang kapag singilin na sila sa kanilang mga pagkakasala, mapaghandaan nila ang kanilang kaparusahan dahil tiyak na sa impyerno pa rin ang kanilang bagsak. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Naway kapulutan po ninyo ng aral ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.